patuloy nating pag-aaralan yung paksa na ating pinag-aaralan na may kinalaman sa una o pasimulang aral ng Diyos. Isa-iso dahil sa dapat na makitang maliwanag ng mga tao nang sa ganon, masabi nga nila tunay na meron silang pananampalataya. At ang unang simulain ng aral ng Diyos na ating pinag-aaralan at siya naman katotohanan itinuturo ng Biblia ay ang Ebanghelyo o yung Gospel sa wikang Ingles, no? Ito yung tinatawag na pinag-aaral ng lahat ng mga sekta at denominasyon kasi alam nila yung kahulugan ng Ebanghelyo. Ang literal meaning po niya ay good news. No? Ibig sabihin, mabuting balita. Mabuting balita sa kaligtasan. No? Kasi yun ang pinakikilala. Ito lamang ang paraan na ibinigay ng Diyos sa mga tao para ang tao ay makatiyak ng kaligtasan pagdating ng kapanahunan sa kanilang buhay. Kasi ang lahat ng taong nagkasala, mapapahamak. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Romans 6:23. At para makatiyak ang tao na maligtas, dahil ang Diyos ay pag-ibig at inibig niya ang lahat ng kanyang nilikha, ipinakilala niya ang Ebanghelyo na siyang kanyang kapangyarihan sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Romans 1:16 and 17. Ang nakalagay doon, ano nakalagay doon? Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito sa isang nakasulatan, sapagkat dito sa Ebanghelyo, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, ngunit ang ganap, the just shall live by faith. Yun ang Ebanghelyo, kaya siya good news for salvation. Yun ang literal meaning ng Ebanghelyo. Pero pag binuksan nyo ang Biblia, makikita nyo ang Ebanghelyo, ito ay aral ng katotohanan. Saan natin yun? Kung natatandaan ninyo. Sa inyong mababasa na ang Ebanghelyo ay aral ng katotohanan. Kaya hindi niya kayo nagre-review. Dapat nagre-review tayo. Nang sa ganon, natatandaan natin yung mga bagay-bagay para sa ganon, tunay yung pananampalataya natin. Kasi kapag hindi nyo napakinggan yan, yung pangangaral ng Ebanghelyo, hindi kayo magkakaroon ng pananampalataya. Yung mga tao nagsasabing sila'y nananampalataya sa Diyos pero hindi nakapagayig ng pangangaral ng Ebanghelyo, hindi nalaman yung aral ng katotohanan, sinungaling yung tao yun. At tinitiyak sa inyo, siya ay walang faith. Kasi ang faith nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Kaya ang gospel, bukod sa aral ng katotohanan yan, yan ay salita ni Kristo. Yan ang kahulugan ng Ebanghelyo. Pagka-literal meaning, mabuting balita. Kaya kapag binuksan mo ng Biblia, ang Ebanghelyo ay aral ng katotohanan. Ephesians 1:13. Ang Ebanghelyo ay salita ni Kristo. Sa inyo, Romans 10:17. For faith comes by hearing, and hearing by the word of God. No? Kaya ako sinabi, pag hindi niya napakinggan ng Ebanghelyo, hindi niya magkakaroon ng pananampalataya. Kasi yun ang sabi ni Kristo mismo. Diba? Natatandaan nyo, yung bago umakyat si Kristo sa langit, naghabilin siya. Ibinigay niya yung pinakadakilang utos. Ang sabi niya sa kanyang mga apostol, humayo kayo sa buong sanlibutan. Mark 16:15 and 16. Humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng tinapan. Yun, ang utos ni Kristo. Ipangaral ang Ebanghelyo.
sumampalataya doon sa ipinangangaral na Ebanghelyo at mabautismuhan, faith plus baptism, ano sabi? Maliligtas. Di ba? Kaya kung ikaw ay hindi na pangaralan ng Ebanghelyo, hindi ka magkakaroon ng faith, hindi ka magpapabaptize. Yung na hindi naman ayun naman na pangaralan ng Ebanghelyo na hindi naman naintindihan ang Ebanghelyo, hindi rin siya magkakaroon ng faith. Kasi ang Ebanghelyo dapat na yan ay intindihin mo. Kaya nga, faith comes by hearing. Yung salitang hearing doon, may kinalaman yun sa pag-intindi ng tao sa itinuturong katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya pag hindi mo rin naiintindihan, pinapangaral, hindi ka rin magkakaroon ng faith. Maliwanag ang sabi ni Kristo, lagi natin sinasaikli yung John chapter 6 verses 44 and 45. Yung lamang taong makakalapit sa Kanya, yung taong